Good morning mga ka-business. Dito tayo ngayon, nagagawa tayo ng kural. Sa amin sa Waray, ang tawag nito alad. Kural natin yung mga kambing natin para ano, kasi nung nasa Qatar kasi ako, ang nangyari kasi, yung mga kambing ko kapag tag-ulan, mahina sila. Ngayon, ang nangyari, yung kambing ko na 4 namatay dahil sa, yun nga, yung tali-tali lang kasi sila. Kaya ang gagawin natin ngayon, nandito na ako, unahin natin yun. Ito yung pinakauna kong project kasi, gagawa ng kural, bakod, para sa loob lang sila, gala-gala sila. So umulan man, kahit gaano tayo kabisi, hindi na natin kailangan mag-isip pa para sa takbo-takbo pa para sa pasok natin sa kulungan. Kasi sila yung nakakaalam, kaya na nilang pumunta sa kulungan, desisyon na nila yun. At least gala sila eh. Gusto nilang uminom, kakainom sila. Gusto nilang kumain, kakain sila. Sila yung nakakaalam kung ano yung lifestyle nila kaysa sa atin. So kung tayo mag-aalaga, ibigay natin sa kanila yung tamang paraan, natural behavior nila. Try, ikutin natin kung gaano kalaki itong ginawa nating kulungan nila. So dito mga ka-business, dito tayo simula. Ikutin natin. Nilagyan ko pala ito mga ka-business ng tali. Ito. Lagyan ko siya ng tali para diretso yung ano natin. Hindi pangit tingnan. Masakit sa mata kasi yung tabingi-tabingi. Kaya lagyan natin ng palatandaan. Tara. Gagawin ko dyan mga ka-business kasi masyado pang madumi, hindi ko pa naubos lahat eh, hindi ko pa naman nalinisan lahat. Dito natin magagamit yung binili nating grass cutter sa Pangasinan, galing ng Pangasinan. Yan. Bago ito matapos, kailangan malinis na yung sa loob. Kaya i-grass cutter natin yan. Medyo malaki ito mga ka-business. Medyo malawak din to. Hanggang dito siya. Yan. Tapos diretso doon. Medyo malawak tong gagalaan nila. Ito yung pangatlong kanto. Ayan tayo sa pang-apat na kanto. Tapos meron ako dito mga ka-business sinama na tubig. Hindi ko siya sinama ko siya sa pagbakod para kung sakaling iinom ng tubig yung mga kambing natin, mayroon available na tubig. Available na tubig yan. Ito yung pwede nilang inuman na tubig. Ito mga ka-business. Bukal yan, bukal. Hindi yan nawawala ng tubig lagi dyan. Bukal yan. Pero ano pa yan mga ka-business, lilinisan ko pa yan. Tanggalin natin yung para medyo maganda yung pag-iinom sila, malinis. Walang mga Ito yung palayan namin dati na
Ngayon malabo nang magagawing palayan kasi sulo lang kasi siya dito eh. Ang gagawin namin dito, dalawa pinag-iisipan kasi namin, pwede namin gawin tong fish pond, o kung hindi naman hayaan lang namin ganyan, tapos mag-aalaga na lang ako ng mga itik kasi sayang din yung sayang din yung space niyan kung hindi natin gagamitin. So dito mga ka-business, hanggang dito yung ito yung pang-apat na kanto. So babalik tayo doon. Siguro mga 50 dito mga ka-business na mga kambing pwede. Siyempre ang gagawin natin kapag marami na sila, siyempre yung mga damo dyan, ito kasi mga ka-business, dito ko nilagay yung mga dati kong baboy. Ngayon ang nangyari, dahil dyan ko nilagay yung mga baboy, alam naman natin yung mga baboy, ang ugali nila talagang nagbubungkal ng lupa. Yung mga ugat ng damo kinakain nila yan. Kaya ayan ang nangyari. Ngayon yung mga baboy natin mga ka-business, nilipat natin dun sa kabila. Nilipat-lipat natin para ito naman bumalik yung mga damo niya. Ayan mga ka-business, nabubuhay na paunti-unti yung mga damo. Kapag kainayaan lang yan dyan, lalago yan. So ito yung, dito na tayo ito na yung kanto natin. Ito na yung pintuan ng kulungan natin. Ito. Medyo maputik ngayon. Yan, dala na yung tubig pag umulan galing doon. Dito na pupunta. Kaya ang ginawan ko sila ng sariling daan papunta doon. Para doon na mapunta yung Tingnan natin mga ka-business. Dahil wala pang bahay ito ng kambing, ang gagawin natin, itong lagayan ko ng baboy dito, kulungan ko ng baboy, ito muna gagamitin natin na pabahay nila. Kasi wala pa naman wala pa namang baboy, hindi pa nanganak yung tatlo kasi inahin ko, buntis yung dalawa, di pa nanganak. So dito muna sila. Ito yung mga ka-business yung natin, baboyan na walang amoy. Ito yung pagkainan nila. Tapos ayan mga ka-business, kukunin natin yan kasi abono na yan ipanilagay namin dyan ngayon, pero dahil sa nilagyan to ng baboy, yan, para na siyang lupa. Pag tiningnan mo, kala mo lupa mga ka-business, diba? Pero ipa yan. Ipa. Abono natin yan mga ka-business. Yan yung gagamitin natin sa mga itatanim natin. Organic. Hindi natin kailangan bumili ng abono. Ngayon ito ka-business, yung inuman ng tubig. Ito, ganyan lang ang style ko. Yan, dalawa yan sila. Tapos dito, maliit, mababa. Mababa to siya mga ka-business. Ito, mababa to. Pag biik pa lang, dito sila inom pag biik. Ngayon, pagka lumaki sila ng kaunti, meron namang naka-ready din sa kanila. Ito naman mga ka-business. Yan naman yung para sa pag malaki na sila mga ka-business. Yan. Tapos, tubigan nila. Simple lang. Pagka gusto mong linisan, tatanggalin mo lang to. Ganito lang kasimple yung ka-business. Tatanggalin mo lang yan siya. Tapos pwede mo nang tanggalin yon. Pwede mo na siyang linisan sa loob. Tapos ibalik mo lang pag saka mo lagyan ng tubig. Ito walang tubig to ngayon, tinanggalan ko to. Lambre lang naman siya. Yan, madali siyang linisan mga ka-business. Ganyan lang. Kung sipagan nyo, kahit araw-araw yung linisan, okay lang. Papakita ko lang sa inyo ulit yung pag natapos na yung kulungan natin. Ito mga ka-business di pa tapos yung kulungan natin ng kambing. So marami pa tayong kawayan na kukunin mga ka-business. Actually ito nanguha na kami. Yan, ito yung mga nakuha namin kaninang umaga mga ka-business. So dahil kulang pa mga ka-business, kulang pa kasi yan mga ka-business kaya kuha pa tayo para tuloy-tuloy yung trabaho mga ka-business. Ito yung mga kasama ko, mga veterano ka-business parang unggoy mga ka-business, nasa taas. Tara, samahan nyo kami mga ka-business.
Medyo madamo pa dito sa amin ngayon mga ka-business. Hindi pa kasi ako nakakapagka grass cutter. Oh. Damo pa. Pero magiging malinis yan mga ka-business pagdating ng hindi na tayo busy. So sa ngayon, medyo focus muna tayo sa paggawa ng kulungan ng kambing at saka baboy. Tingnan mo ka-business, ang dami oh. Pero nung nandito ako mga ka-business, nung nabakasyon ako nung nakaraang 2019, napakalinis yan mga ka-business. Diretso yan hanggang sa ilog, matatanaw mo yung ilog. Dahil araw-araw ko to dito ng mga ka-business, ginagrass cutter. Pero ngayon, tingnan mo, kala mo gubat. Kahit dito mga ka-business, oh, pag tinignan mo, kala mo gubat. Ah, sige. Dito mga ka-business, ilog. Dito namin ano yung kalabaw namin mga ka-business. Pinapaliguan dyan mga kalabaw. Pag masyadong mainit mga ka-business, nandyan yan sila lagi. Kaya lang ngayon, medyo hindi naman mainit. Kaya, dyan kami kanina mga ka-business, kumuha ng kawayan. Naubos na namin doon yung ano. Ito kasi mga ka-business, maliliit ito eh. Kaya hindi po dito mga business. Tagal tayo matapos yan pag maliliit. Kaya punta tayo doon sa malalaki mga business. Yan mga kalabaw mga business. Dahil di masyadong mainit, kaya mapapansin nyo nasa taas lang sila. Pero kapag tirik yung araw mga business, di mo makita dito yan. Nakababad yan dyan mga business sa ilog. Tawid ulit tayo ng ilog mga ka-business. Ang tayo mga ka-business. Yan. Daming kawayan dito mga ka-business, kaya lang yung iba ano pa, bata pa, luyat pa yung iba mga ka-business. Ayun sa taas medyo maganda yung ano. Kaya lang marami pa rin ano. Dito kasi kami kahapon mga ka-business, kaya ano halos na kuha na namin yung iba dito mga ka-business kahapon. Tamo pa na ito pa. Sige. Basta. Yan mga business oh. Dami tayo dito mga business. Magsawa tayo sa kawayan mga business. Dito sa amin free lang to. Kuha ka lang. Ito mga ka-business, yung ano natin, kulungan ng kambing, di pa tapos. Pero baka matapos to mga 2 araw mga ka-business. Ito mga ka-business yung gawa namin. Hanggang dito pa lang kami mga ka-business oh. Yan. Dito pa lang kami sa dulo mga ka-business. Pero nakaabot na rin. Iikot na rin tayo mga ka-business. Dito tayo. Diretso yan doon mga ka-business. So marami-rami pa itong maano natin mga ka-business. Aba-aba pa yung ano natin. Yan. Hanggang doon business. Paikot. Pero doon sa dulo mga ka-business. Ayun. Papansinin nyo doon sa dulo. Pinakadulo. Ayun mga ka-business. Ayan. Yun. Meron na siya doon mga ka-business. Ano kasi yung ginagawa namin mga ka-business, pag kung saan yung araw, iniiwasan namin. Kapag ka mainit na doon, lipat kami dito, lipat naman kami doon, saka dito naman.
Meron na yan siya dyan, saka doon meron pa kunti-kunti lang. So hindi naman tayo pakyawan, kaya ano lang, kung kailan lang may oras, kung kailan lang hindi mainit, saka lang tayo gagawa. Wala namang magagalit mga kabisnes kasi atin to eh. Kaya ayos lang. So mga kabisnes, magsimula na naman tayong bakod. Simulan natin mga kabisnes. Doon tayo magsisimula sa dulo kasi medyo ano na yung araw dito eh. Doon banda medyo hindi pa mainit, kaya tara. Kasama pa kaming bodyguard mga kabisnes oh. Bodyguard namin oh. Bagal maglakad yung bodyguard namin mga kabisnes oh. Medyo malaki-laki pa yung trabahoin natin mga kabisnes. Pero ayos lang. Kaya din yan mga kabisnes. Dito tayo magsisimula mga kabisnes. Yan mga kabisnes. Natapos din natin yung kulungan ng kambing. Kagabi lang namin natapos mga kabisnes. So ngayon malaya na sila dyan. Wala na tayong iisipin pa dahil kagaya kagabi umulan. Umulan kasi kagabi mga kabisnes. Ngayon kung nakatali sila doon sa lagayan ko, naku magkaano yun, mababasa sila. Tapos ngayon ayan, malaya na sila mga kabisnes. Pinakawalan ko na sila lahat. So ito siya mga kabisnes. Yan, hanggang doon sa dulo, hanggang doon paikot. Bali ang nagasto ko pala dito mga kabisnes, dahil sa dito sa amin hindi naman binibili yung kawayan. Bali free lang yung kawayan kasi mayroon kaming kawayan eh. So ang nagastos ko dito pasahod lang sa tao. Yung pasahod sa tao dito kasi sa amin 250 lang ang isang araw. Although pero yung 250 mga kabisnes libre kain naman yon. Tapos tire wire at saka pako mga kabisnes. Ang ginamit kong pako pala 1.5 uno media. Tapos bali ang naubos ko rito, naubos dito 7 kilo. So 420 kasi tag 60 yung kilo nun eh. 420. Bali lahat ang nagastos ko dito kasama yung tire wire at saka pasahod. Gumastos ako dito mga kabisnes ng 4,170. Hindi kasama pagkain nun. So siguro kung bilangin pati pagkain, naabot siguro na mga 5,000 mga kabisnes. 5,000. Sa halagang 5,000 mga kabisnes, hindi na tayo lilipat-lipat pa ng kambing. Hindi na tayo mag-iisip pa kung uulan, saan sila dadalhin, saan tatakbo-takbo. Ang oras natin mga kabisnes, magagamit natin sa tamang marami kasing gagawin eh. Ngayon, kung mag-iisip ka na lipat-lipat ka, kasi every 3 hours ko to nililipat sila eh. Para siguradong busog, kada 3 hours nililipat ko. Tapos, pagdating naman, pag hindi ako sure na talagang busog sila, hindi ako kumbinsido sa laki ng tiyan nila,
Pagdating ng 5:30, pinapakawalan ko sila. 5:30. Ngayon, sa 5:30 na yun mga kabisnes, hindi na yun sila halimbawa, gutom sila nung 5:30. Ngayon, pagdating ng 5:30, malapit na magdilim yun mga kabisnes eh. So, ang gagawin ng mga kambing na yun mga kabisnes, kakain lang ng kakain yun. Wala na yun silang oras para gumala. Hindi na sila makakagala doon sa kabila. Hindi na sila makakain ng mga tanim doon sa kabila. Kung may tanim ba yung mga kapitbahay nyo, hindi na sila makakain. Kasi ang nasa isip nila, ang kain. Tapos habang kumakain sila mga kabisnes, naglalakad sila patungo doon sa kubo. Kung saan nyo sila nilalagay. Kaya wala na silang dahilan para gumala pa ng malayo. Kasi magdidilim na eh. So, paano yan mga kabisnes? Hanggang dito na lang. Sana may natutunan kayo sa amin kahit pakunti-kunti lang.